Yun, after nga pala natin magpunta dito sa may grotto, pupunta na tayo sa last destination natin, dito sa may Aurora View Deck. Hindi man namin nasilayan yung grotto, dito na lang kami babawi dito sa may view deck. Hindi pa rin ako napupunta dito, kaya sobrang excited ako. Maganda nga rin pala yung daan dito, tapos maganda rin yung tanawin. Tapos nasa gilid ka pa ng dagat, kitang kita mo rito yung mga magagandang view. Masarap mag-drive, tapos medyo slight lang yung mga kurbada niya. Hindi mo na kailangan isaya din tuhod mo para lang makabangking, kasi sobrang smooth lang magliko dito mga kapalabo. Alas 3 na nga pala ng hapon dito, kaya hindi na masyadong mainit. Tapos wala na kaming pera, naubos na. Parang 400 na lang yata yung pera namin dito, kaya kapag may bayad doon, ubos na talaga. Okay lang naman yung may bayad, basta masusulit naman yung lakad mo. Magmula nga pala sa grotto hanggang dito sa may view deck ay biyabiyahe ka ng 30 minutes. Kung hataw na hataw ka naman, baka biyaheng langit ka na. Joke lang mga kapalaboy. Dapat kapag ganitong biyahe lang mga kapalaboy, takbong chabi lang, takbong pogi lang, para safe yung magiging biyahe mo. Mahirap kasi pag na-aksidente ka, hindi ka makakapag-enjoy, tapos magagamot ka pa ng sugat. Kaya eto, dumating na kami ng safe sa pupuntahan namin. Lumapit agad sa akin dito yung isang tour guide. Nag-uusap kami kung magkano yung mga babayaran namin. At saktong-sakto yung sinabi niya, 400 plus. Kaya ayun, kahit pang candy, ay wala na talaga matitira. Kaya medyo nakipagtawaran ako kay kuya. Nakatawad naman kami ng konti, siguro naawa sa amin. Ang tour guide niya pala namin dito ay yung babae. Ayun, nakakulong-kulong ang tuloy. Para bang gusto mong makipagkarera sa amin. Pero kami eto, chillax lang at sinusundan lang sila. Maganda nga pala yung view rito, tapos sementado na yung lugar. Talaga namang inaayos nila yung ating mga dadaanan. Siyempre, para hindi tayo mahirapan sa pag-akyat. Magmula nga pala rin sa may entrance mula rito ay biyahe ka siguro ng mga 10 minutes bago ka makarating doon sa may parking. Dito nga pala ay malamig na yung simoy ng hangin, kasi medyo mataas na yung bundok na inakakit namin. Tapos doon sa may gawiron ay medyo rough road na yung daan. Kaya kung medyo mababa yung motor mo ay medyo mahihirapan ka sa pag-akyat. Pero sabi sa akin ng mga tour guide, siguro mga 1 year ay maayos na yung daan na ito. Kung wala ka nga palang service sa pag-akyat, meron sila rito mga kulong-kulong na pwede mo silang bayaran sa pag-akyat. Sila yung mga namamasada rito kapag wala ka masakyan. Kailangan mo nga pala magdahan-dahan dito, kasi yung gilid nga nito ay bangin. Kaya konting pagkakamali mo lang ay pwede kang pulutin sa baba. Tingnan nyo nga pala yung mga dinadaanan nyo, kasi may mga nakalagay dito na meron daw mga ahas sa daan, na pag hindi mo napansin ay baka matuklaw ka. Malapit na nga pala kami dito, kaya medyo huminto na ako ng konti, kasi medyo nahihirapan na ako, kasi nga maraming rough road sa daan. Pero sige, konting tiyaga na lang at mararating na natin dito yung view deck. Hinahanap ko yung tour guide namin, siguro nauna na ron. Shout out sa tour guide namin, bigla na lang nawala. Dito nga pala sa taas ay medyo madulas yung daan, kasi medyo maputik. Kasi tuwing hapon daw ay umuulan dito. Kaya kapag hindi ka masyado marunong magmotor, medyo manipis yung gulong mo, dahan-dahan ka lang, kasi baka magsimplang ka. Dito nga pala ay nakakaramdam na kami ng gutom, kasi medyo malayo-layo na rin na biyahe namin. Tapos tagtag ka pa sa daan. Dito nga pala mga kapalaboy ay kailangan mo magbaon ng pagkain, para pagka nagutom ka ay kumain ka lang sa may gilid. Nandito na nga pala kami sa may parking. Marami na kami nakakasalubong dito na galing na sa view deck. Yung mga nakakulong-kulong na yan ay galing na sila sa taas. Tapos eto na, sa wakas nakita ko na yung tour guide namin. Yun, talaga namang hyper na hyper siya. Tumatakbo pa siya. Hoy ate, hintayin mo kami. Dumating na kami rito sa may parking. Ayan, parang EDSA, medyo traffic. Marami na kasing bumababa dito. Ayan, hindi sila magkasya sa isang motor. Yung iba ayaw sumakay sa motor na hindi kasama yung kasama nila. Kaya talaga naman nagtatagal sila. Hahanap muna ako ng parking dito, kasi medyo masikip doon sa may baba. At dito maraming motor. Siguro palagay ko marami na doon rider sa taas. Yung parking nga pala nila dito ay magbabayad ka ng 20 pesos. Pwede na, kaysa wala ka naman parking. Nagpa-video nga pala ako sa kapatid ko. Ayan, kaso nga lang pangit talaga mag-video. At eto na nga, paakyat na kami doon sa may view deck. Magmula nga pala rito hanggang sa taas ay lalakad ka siguro mga 10 minutes. Sakto lang naman yung daan, medyo mapapagod ka lang ng konti. Hindi ka mukha sa pinuntahan namin nung una doon sa may Tanawang Falls, talaga namang nakakapagod. Dito ay medyo slight lang. At ayun, sa wakas narating na rin namin yung view deck. Eto, at papunta na kami sa main tindahan para magmerienda. At heto, kinakausap ko na nga pala dito yung may-ari. Ay teka, hindi pala raw siya yung may-ari. Ito nga pala yung mga tour guide natin, andyan sa kubo. Mga masisiyahin niya, mababait at masarap bulahin. At shout out nga pala dito sa mga taga Pangasinan, na kahit namang medyo mahihina ang tuhod ay talagang nakaakyat dito. At eto nga si nanay, napagkamala pa akong artista. Sabay nanay, hindi ako artista, vlogger lang. Kaya sige po, ingat po kayo sa biyahe mga nanay. Kaya eto na, music pasok!